Amerika gustong pabagsakin si Vice President Sara Duterte. At eto, Sandro Marcos, tinitraining na para maging presidente sa darating na 2028 eleksyon. Grabe, ang lupit mo, ha? Oo, eto, may mga matitindi ho tayong balita ngayon. No? Hindi kaya magkarugtong, kaya pala. Kaya ginigipit ng Amerika, kaya binabatikos ng Amerika si Vice President Sara Duterte para mailuklok ulit nila ang isang Marcos. Aba nako! Oo, medyo hindi ko lang matandaan kung sino yung nakapagsabi dati na yan din talaga ang gusto ni Liza Araneta Marcos na sumunod na bilang presidente si Sandro Marcos. Aba, grabe talaga, ha? Oo, kasi kung matatandaan nyo ho, no, kamakailan lamang ay pumunta si Pangulong Bongbong Marcos sa USA para pag-usapan nila ni Donald Trump ang taripa. Ang taripa na wala tayong napala. Eto na nga po, no, eto pa yung isa na na ngayon na mga binabatikos ng Amerika. Etong mga Duterte na parang sinisiraan nila na delikado daw na maging presidente ng Pilipinas. Ngayon, pagdudugtungin ho natin itong isang video. May video evidence po tayo na etong si Sandro Marcos ay itinitraining na para maging presidente or para tumakbo bilang presidente sa darating na 2028 election. At ito ay tinitraining na. So ibig sabihin kapag ikaw ay nagtraining, parang sure na alam nyo na si Sandro Marcos ang mananalo sa darating na 2028. Aba, nakakaba ito. Comelec, paging. Ha, bigla naman ho natin idudugtong dito yung Comelec. Na hanggang ngayon hindi pa rin po nila sinasagot yung about po doon sa 18 million na overvoting na nangyari po nung nakaraang halalan. At may mga sabi-sabi na talagang minanipula itong botohan dahil posible na daw na makapasok si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. Pero ba't nakapasok pa? Yan yung katanungan ng mga netizen. Ngayon, yan ang pagdudugtong-dugtongin natin lahat. Oo, so eto po yun, no? Eto po yung balita, no, na talagang isa parang ito pa ang masakla pa dito parang isasabak pa tayo ng ni Pangulong Bongbong Marcos sa gera. Kasi sa Lunes po daw, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Sa English correct me if I'm wrong, tawag dito, dilipad daw si Marcos Jr. papuntang India para bumili ng gagamitan panggera. Anak ng teteng, may gamit ka panggera? Panggera. May pera ka para sa panggera? Pero wala kang pera doon sa mga OFW na nasa gitna ng gera? Aba nako. Ang lupit mo, ha? Alam mo, ha? Alam mo. Ang galing mo, ha? Oo, grabe, no? Wala siyang pera. Walang pera ang gobyerno para doon sa mga OFW na nasa gitna ng gera para mapauwi ng Pilipinas. Kasi wala daw plano, kasi wala daw pera, ganun. Pero pambili ng kagamitan, panggera, meron. Aba nako, ang galing. Aba nako. Iba din, ha? So dito, basahin nun natin ito. Ang sabi ho dito, bakit walang lumalabas na sinasabi? Ang sabi ho dito sa title, US Deep State humaharang sa 2028 wala kasing nakalagay. Ba't walang nakalagay dito sa baba? Hoy, what are you do that to me? Ha? Ba't walang nakalagay? Dito natin tignan sa
sa Chrome para hindi tayo hindi tayo fake news, ha? Oo, dito natin babasahin sa mismong YouTube kasi parang tawag dito. Hindi natin dito mabasa, mukhang nagloloko tong ating Oo, ayan, eto basahin natin. Analysis: US Deep State humaharang sa 2028 bid ni Vice President Sara Duterte. So, ibig sabihin parang tutol sila sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte. Ito po, panoorin po natin to para lubusun nating lubusun nating maunawaan. Napaka-importante po nito na malaman nyo itong balitang to. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng mga malalaking bansa, naniniwala ang ilang analyst na may puwersang gustong pigilan ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Tinukoy nila ang US Deep State na umunay takot na ibalik ni VP Sara ang pulisiya ng kanyang ama na pumabor sa China at lumayo sa Amerika. Ayon sa veteranong kolumnista na si Roberto Bobby Ticlao, ginagamit ng Amerika ang media machinery nito sa Pilipinas para impluwensyahan ng politika. Kasama nito ang ilang pahayagan at online platforms na ginagamit raw para siraan ang bise. Nako. Sabi ni Ticlao na dating Philippine Ambassador to Greece and Cyprus na ang ugat nito ay ang takot ng Amerika na kumalas muli ang Pilipinas sa alyansa nito sa Washington, gaya noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sangayon dito ang geopolitical analyst na si Professor Ana Malinduguy. Ayon sa kanya, ayaw ng US Deep State na mawala ang kontrol nila sa Pilipinas. Isang senaryo na maaaring mangyari kung si VP Sara ang maging Pangulo ng bansa. Ang pinakamalaking ang pinakamalaking hamon at magiging block niya talaga is the Americans or the United States, and specifically yung Deep State, which ang Deep State basically is the military-industrial complex. Giit ni Uy, nadadamay ang Pilipinas sa kompetisyon ng China at US sa global power. Kapag hindi nagbago ang foreign policy, posible raw madamay ang Pilipinas sa giyera ng dalawang bansa. Naku po. Kasi, ang tingin kasi ng mga tao really, and even I really hope in any case she becomes president. If in any case, in 2028, we don't know kasi ang daming nangyayari, ang domestic politics and external forces nakikialam. Pero if really it's her destiny to be the president of the country in a matter of time, then it's really her responsibility, as if in any case mangyari yon, to put the country in a proper trajectory, na ibalik mo sa independent foreign policy, gitna mo yung country mo, equidistant sa lahat, neutral ka, you try to have good relation with all major powers. Importante yun sa isang bansa, then may pag-asa ang bayan natin. Dagdag pa ni Malinduguy, hindi Russia kundi China ang itinuturing na pangunahing kalaban ng Amerika sa larangan ng ekonomiya, depensa, teknolohiya at AI. Para pigilan ng China, ginagamit daw ng US ang parehong taktika na ginamit ito laban sa Russia. Ang paggamit ng ibang bansa bilang pawn, gaya ng Ukraine. Sa Asia Pacific kasi, to be very honest, dalawa lang ang pwedeng gamiting pawn ng United States. Ang Taiwan, island of Taiwan, and the Philippines. In Taiwan, I don't really worry too much, though it's a very volatile Kakatakot area. naman to. Kasi tension-driven yan. But you have to remember, the Taiwanese are Chinese. Pero mas nag-worry ako sa side ng Pilipinas. Bakit? Because ang ating foreign policy, kung hindi magbabago yan, mauwi talaga tayo sa gitgitan at magiging pawn talaga tayo ng United States. Panawagan naman ni Malinduguy sa publiko, bantayan ang geopolitics ng China, US at Pilipinas. Dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng bansa. Kinabukasan na sana raw ay hindi mauwi sa gyera na hindi naman atin, pero ay kasasawi ng milyong-milyong Pilipino. Kasi kung magkakaroon ng gitgitan, MJ, at magkakaroon ng conflict dyan sa South China Sea, isali nyo na yung Taiwan. Pag may ginawa ang Amerikano dyan, ako, delikado tayo. Madadamay tayo madadrag tayo kasi forward-based nga tayo Para sa Diyos, sa Pilipinas. Grabe, no? Nakakatakot to. Ito yung, mga loyalista, handa na ba kayong mamatay? Di ba proud kayo kay Marcos Jr.? Kaya nyo, ano na ba? Kayo ba ibabala sa kanyon? Kasali ba kayo sa digmaan nila? Mga loyalista, labas! Galing, no? Oo. Ang hirap po dito, mga banateros. Unang-una doon sa narinig kong video. Wait lang, ayos lang natin mukha ni BP Sara. Kung yan. MJ Yan, ganyan lang, okay na yan.
Ayusin natin yung mukha ni BP Sara. Yung yan. Maganda. Maganda rin naman talaga si BP Sara, pero mas maganda kung ayusin natin ng bagay. Yan, okay na, no? So, ayun nga, no? Una ko narinig dito, takot ang Amerika na kumalas muli ang Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Kadalasan kasi, alam nyo kung bakit ayaw ni Pangulong Duterte sa Amerika? Kasi bukod sa tuso ang Amerika, bukod sa lahat ng ibinibigay ng Amerika merong kapalit, bukod sa napaka-swapang ng Amerika or tinatawag natin napaka-traidor ng ugali ng Amerika, alam ni Pangulong Duterte na yung Amerika isa yan sa mga pasimuno ng droga sa bansang Pilipinas. At yan po ang totoo niyan. Hindi nyo napapansin bakit pinapalabas ng Administrasyong Marcos na ang mga droga nanggagaling sa China? Hindi nyo napapansin na kapag may mga Chinese na nakikita rito sinasabi nila is spy at drug lord, di umano'y drug lord? Kasi nga inililihis nila tayo sa tunay na kwento. Yun yung totoo doon. Na etong Amerika isa yan sa pasimuno ng mga krimen dito sa Pilipinas, lalong-lalo na yung droga na yan. Sila ang gumagawa niya ng katarantaduhan dito sa bansa natin. At isa pang katarantaduhan yan, katulad doon yun, yung sa gera. Ano, payag kayo? Mga loyalista, mag-comment kayo dito sa video to, mga putang ina nyo, ha? Payag kayo na tayo gagawing panangga ng Amerika? Payag ba kayo na gagawin sa Pilipinas ang ginawa ng Amerika doon sa, di ko matukoy kung Riyadh, Jeddah ba yun o Riyadh, basta sa bandang Middle East yun eh. Payag ba kayo noon na nung panahon na nakikita na nila yung yung bansa na patalo na, bigla silang nagsiatrasan ng Amerika? O anong nangyari? Ubos. 'Di ba? Patay lang, ang daming patay. Pinangakuan din nila yung bansa na yun, natutulungan nila. O anong ginawa? Pinauna lang nila, nung nakita na nung Amerika na nagkakaubusan na doon, umatras sila bigla. Gusto nyo na gawin ng Amerika dito yan sa atin? Pag naasar ang China, or kapag nag-declare ng gera ang China at ang Amerika? O ngayon, eto. Sir Jay, bakit mandadamay ang Amerika? Tarantado pala kayo. O nga pala, hindi ako sinishare ng basher. O, baka sabihin ng basher, bakit naman tayo idadamay ng Amerika at China? O ganito yan, unang-una, dito magkakaroon ng factory ng bala sa Pilipinas. Ang Amerika. So yung bala na yung gagamitin yun laban sa China. So para walang panglaban ng Amerika laban sa China, uunahin muna nila yung pabrika dito ng Amerika ng bala dito sa Pilipinas. So gusto nyo mamatay tayo dito lahat? Ayun yung mahirap dyan. No, ayun yung pinakamahirap dyan. Kaya eto. Unang-una, lahat ng mga komunista, lahat ng mga makakaliwa at lahat ng halos na nandyan ngayon na mga anti-Duterte na bumabatikos, bumabanat sa mga Duterte, lahat po yan hawak ng mga Amerikano, mga dilawan. Diba? Hindi nyo napansin ba't nanalo yung dalawang kumag? Kasi gusto yon ng Amerika. Bakit hanggang ngayon nananatili yung mga makakaliwa dyan sa gobyerno? Kasi gusto ng Amerika. Bakit wala si Pangulong Duterte? Bakit nakakulong si Pastor Apollo Sikibuloy? Kasi gusto ng Amerika. So ibig sabihin lahat na nangyayari dito gusto ng Amerika. Totoo yan. Ayan naman talaga eh. Sa madaling salita, kontrolado na ang Pilipinas ng Amerika.
Magkakaroon pa ng factory ng bala dito. Gagawin tayong basurahan ng bala dito. Yung pollution nun, ang ganda-ganda ng dito nga lang sa Metro Manila, hirap na tayo dito sa usok pa lang ng mga sasakyan. Paano pa kung magkakaroon pa ng factory ng bala dito sa Pilipinas? Ngayon, eto. Bakit ayaw gumawa ng Amerika ng factory sa kanila? Napakalawak naman ng lugar nila. Ayun na nga ni, 'di ba? Parang ang tawag diyan, etong bansa natin gagawing tinatawag na imbakan. No, kasi alam ng China at alam ng Amerika na once na sinugod sila ng China, malalaman kung nasan yung mga factory ng bala nila, mapapatigil yun. Ang mahirap dito, baka hindi lang China. Pag inabot ng topak ang Amerika, lahat ng mga bansa, Russia, China, sabihin na natin yung iba pang bansa, ang masama niyan, lahat ng bansa na kalabanin ng Amerika magalit sa Pilipinas kasi nandito yung factory nila. Yung mga sinasabing US deep state, yan yung mga yan yung mga pinuno, yan yung mga malalakas na tiga-suporta ng mga makakaliwa. Totoo ho yan, yan yung mga kandidato na hindi nanalo doon. No, yun yung mga makakaliwa. At tignan nyo, tapos ngayon, ito pa pinakamaganda. Nag-offer si Donald Trump ng kay Marcos Jr. Pumayag si Marcos Jr. O tignan nyo. Bandang huli, anong ginawa ni Donald Trump? Binabanatan niya si Duterte, di ba? Binabanatan ni Donald Trump si Duterte na ngayon. Ni minsan hindi ginawa ni Donald Trump yan noon. Proud siya kay Duterte pero ngayon, di ba, bumalingbing na si Donald Trump. Hindi ba kayo nagtataka doon? At ito pa ang pinakamalupit. Noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi kasi mauto-uto ni Donald Trump etong si Pangulong Duterte. Noong panahon ni Marcos, tignan mo yung taripa natin. 0 taripa, Pilipinas, sa kanila 19. Ang galing, di ba? Ngayon, bakit nga ba hinahadlangan ng Amerika ang 2028 election or sa darating na 2028 ang pagtakbo ni Vice President Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas? O eto papakita ko sa inyo kung bakit. Eto yun. Papakita ko sa inyo ha. Oo. Asan na yan? Arasan na. Where na yo? Dito na me. Oo, where na yo? Dito na me. Oo. I-share natin dito. Bakit nga ba tutol ang Amerika? Ba't nila napagdidesisyonan to? Kasi nga sa oras na maluklok muli ang mga Duterte sa bansang Pilipinas, hindi na magagawa ng Amerika ang gusto nila dito. At ito yung dahilan. Bakit nila tinututulan? Kasi gusto ng Amerika na si Sandro Marcos ang tumakbo at manalong presidente sa darating na 2028 election. Panoorin nyo. Ako'y nagulat na naibigay ang majority floor leader sa isang hindi naman neophyte kasi second term niya sa opisina, pero he is the youngest in congressional history to assume the majority leader position. He is 31. Ang dating pinakabata ay si Congressman Turing Tolentino, no? But he was like 35, I think, or 36. So si Congressman Sandro is the youngest in congressional history to be majority floor leader. And for me, that is an ascension preparing him for a bigger role. We might just be surprised for him to be speaker, if not in the second regular session, in the third regular session, going into presidential campaign period. Yung mahiya naman kayo na naging
mensahe ni President Bongbong Marcos sa harap ng mga kongresista. Ang tanong ngayon, sino ba yung mga involved pala? Sino ba yung may mga flood control project? Hindi ho ba yung mga kongresista din na nagkaroon ng mga project na ito at saka naging ano din, parang sabi ng ilan, parang awkward kasi nagtayuan, nagpalakpakan, so gusto nilang maimbestigahan at malathala yung mga pangalan nila kung sakali man kung meron man. Kasi siyempre ang Pangulo mismo ang personal na pumunta sa mga lugar, nakita niya madaling nasira yung mga proyekto, tsaka hindi maganda ang pagkakagawa, Prof. Oo, alam mo yung kung sino, dapat ang tumayo lang din yung tunay na minority at si Congressman Toby Chanco. Bakit? Kasi second day pa lang sinabi na pinatutuhanan ni Congressman Chanco yung sinabi na allegation ni Mayor Magalong, yung 777. Yes, oo. Lumalabas, no? Kaya nga ang sinabi ko doon sa isang ako'y natanong, very tenuous ang hold ng Senate President at ng Speaker. Kasi, oo, kayo ang nahalal, pero sa House talagang umuuga. At ako'y nagulat na naibigay ang majority floor leader sa isang hindi naman neophyte kasi second term niya sa opisina, pero he is the youngest in congressional history to assume the majority leader position. He is 31. Ang dating pinakabata ay si Congressman Turing Tolentino, no? But he was like 35, I think, or 36. So si Congressman Sandro is the youngest in congressional history to be majority floor leader. And for me, that is an ascension preparing him for a bigger role. We might just be surprised. Alam nyo, ang kulang na lang dyan sa pamilyang Marcos. Ilan ba senador natin? 24, di ba? Ang kulang na lang yung Senado magpipinsan ng mga Marcos. Tapos yung Congress puro third cousin ng mga Marcos. Hindi nyo naalata, lahat na lang sila nakaposisyon. Tapos may mga sarili pang posisyon sa Congress. Di ba? Ang lupit, di ba? Yung kapatid gusto pang maging Senate President noon. Hindi talaga obvious naman noon pa man talaga na babalitaan na to na itong si Sandro Marcos ang tatakbong presidente sa darating na 2028. Yun yung ano diyan, yun yung katotohanan diyan, at yun din yung pinaplano ni Marcos Jr. Kaya nga ito So baka sabihin ng iba diyan, Jay, bata pa si Sandro, hindi pa pwede. Sige, hindi pa pwede. Ilang taon na ba si Sandro? Sabihin na natin 30. So 3 years, so 33, so hindi pa nga pwede. Hindi ko matandaan kung anong maximum ng edad ang pwedeng maging presidente. So yun nga, no? Kaya nga ganito ang mangyayari. Sa oras na magkagera ang Amerika at ang China at nasa gitna tayo, syempre tayo ang unang mauubos. Tuso ang mga Amerikano. Hindi yan basta-basta na katulad ng mga Pilipino na lusob lang o lusob. Hindi yan mga duwag at tuso ang ugali ng mga Amerikano. So tayo mauubos tayo, 'di ba? Mawawasak ang syudad natin. Kapag may gera, ang tanong, eto tanong ko sa inyo, kayo na sumagot. Kapag may gera ba sa bansa, tuloy ang botohan? Kasi ito alam na ng administrasyong Marcos na 101% na mananalo si Vice President Sara Duterte na presidente sa darating na 2028 election. Alam na ng mga Marcos yan. Alam na nila yan. Damang-dama na nila yan. Hindi nyo napansin? Kaya nga medyo lumaylo si Tambi sa pagiging bida-bida. Dahil natanggap niya na hindi talaga siya mananalo. Kahit anong gawin niyang photo bomber ba? Kahit anong gawin niya yung picture na tumutulong siya, malasakit siya. Tingnan niyo, nawala yun ngayon ganun, 'di ba? Kasi nga alam nila na hindi sila mananalo sa mga Duterte at yung nangyaring halalan
sa Senado, ayun yung isang patunay na kinabahan na ang mga Marcos. Dahil sa naging boto ng mga Pilipino kay Senator Bongo at kay Senator Bato at kay Senator Marcoleta. At isa pa, yung nangyaring pagdakip nila kay Pangulong Duterte, doon nila nakita na grabe na hindi tayo mananalo sa mga Duterte. No, hindi talaga wala na ako nakikitang hindi na natin may hindi na natin kayang talunin ang mga Duterte sa mga ganitong bagay. Ngayon dito na papasok ang COMELEC. 'Di ba? May mga nangyayaring mekos-mekos sa COMELEC, no? So pwedeng maungkat 'yan. No. Pero may isa pang purpose na naisip ang mga anti-Duterte, paano ma-stop ang pagkapanalo ni Vice President Sara Duterte bilang Pangulo ng bansang Pilipinas. Ano yon? Anong paraan na para ma-stop ang pagkapanalo ni Vice President Sara Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas? Ano yon? Walang iba kundi yung gera. Sa oras na magkagera tayo is walang eleksyon na magaganap. Lalaki pa ang pondo ng Pilipinas. Ang laki ng utang natin, di ba? Ang laki ng utang natin. Ngayon, gagawin yan. Ang maaaring gawin yan, kapag nagkaroon ng gera sa Pilipinas, dadagsa ang donasyon ng iba't ibang bansa dito sa Pilipinas, iipunin yung donasyon na yun naman ang ipangbabayad sa utang ng Pilipinas. Ngayon, magbubunga ng maganda yun. Sasabihin ng administrasyong Marcos na kami po ang nagpababa ng utang. Kami po ang nagbayad ng utang. Pero magmumula yun pala sa iba't ibang bansa bansa dito sa mundo na donasyon para sa Pilipinas. O hindi basta-basta ang donasyon ng ibang bansa ha. Sa mga sa mga tawag dito, sa mga kapag nagkagera dito, hindi aabot ng trilyones yan. Ang dami hong bansa ng mga ng mga mayayaman na pwedeng tumulong sa Pilipinas sa pag-oras na ng yung nga lang, ang dami sa ating mamamatay. Pwedeng ako, pwedeng ikaw din. O yung mga loyalista, handaan nyo sarili nyo. Pag sa oras ng gera, lumusob na agad kayo yung bataan ni Marcos eh. Kami, pupunta lang kami ng Davao, safe na kami doon. Dadaling ko lahat ng pamilya ko doon sa Davao, tapos bahala na kayo dito sa Maynila. Una naman tatargetin ng halimbawa ng China, Maynila eh. Di ubus-ubus kayo dyan. Kawawa naman yung mga loyalistang tanga ni Marcos Jr. na vlogger. Tanga na nga, namatay pa. Kaya ito yung mangyayari. Talaga, dinadaan ko lang po sa tawa pero nakakatakot po itong maaaring pwedeng gawin na to. Is for him to be speaker, if not in the second regular session, in the third regular session going into presidential campaign period. Po, at bilang tugon dyan po sa panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Prof, ang Speaker of the House, kung namomonitor mo, sinabi na sumasang-ayon, accept the challenge, ina-accept po, tanggap po nila yung challenge ng Pangulong Bongbong Marcos na lalabanan po itong katiwalian. Ay, hindi ako naniniwala dyan. Madali man salita, talk is very cheap, especially in congressional politics. I do not believe that. I would want to see in action. Lalo na, 'di ba, isasabit ng Pangulo ang kanyang budget by August. Tingnan natin sa budget hearing, ang nahalal na appropriations chair si Congresswoman Swansing. Alam naman natin kung anong ginawa niya nung 19th Congress. Ang nahalal sa Senado ay si Senator Gatchalian. Alam naman natin si Senator Gatchalian, marunong yan sa numero, balanse. So tingnan natin kung paano yan gagawin. Kasi kahit yung panukala na i-open ang BICAM, madaling sabihin yan. Madaling mag-file
ng panukalang batas, pero yung aktual na gagawin mo, yung aktual na ipapasa ng 20th Congress, yan yung challenge dyan sa mga yan. Kasi of course, all of them will say, oh, we will follow the president. And then, if they do not follow the president, we will want to see, totoo nga ba na okay lang sa'yo na reenacted budget? Kasi yung reenacted budget, lumalabas dyan ang power na sa presidente. Kasi siya, kung ano man yung kwan, i-realign lang niya yan dahil wala na, hindi na napondohan na yung project na yan kung natapos. So, ang daming masalimuot na pagpasok dito. I would rather have him saying na, I will adopt the FOI, I ask Congress to liquidate, not by certification, but to actually liquidate just like what the executive branch is doing. Maraming madali mong gawin na hindi mag-cross sa politika. The moment mag-cross sa politika, alam natin hindi yan masusunod. Opo, at syempre, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Prof, nakikita natin ngayon na yung Kamara, parang may division pa rin, napupolitika pa rin. Ganun ba rin nakikita mo, Prof? Since alam natin na yung Pangulo mismo ang humihikayat na tigilan na ang pamumulitika para matutukan yung mga serbisyo. Hindi, alam nyo, yan ang pinaka-power ni Marcos, ang hilig niyang magano. Alam mo yun, parang sige, sabihin na natin diversional. Hindi, ano siya, magaling siya sa ganun. Na kunwari, galit ako sa ayan, ipapaimbestigahan ko yung budget, maraming nagnanakaw dyan. Alam nyo, papalakpakan namin si Marcos Jr. Unang-una, stop online gambling sa Pilipinas. Pangalawa, ipamidya or ipatanggal yung sinasabi ni Toby Tiangco na secret forum ng iilang tao mapatungkol sa budget. Kapag ginawa ni Marcos Jr. yun, okay, papalakpakan namin siya. Papalakpakan namin siya. Pero kung puro sinasabi na yung pag-uusap ng Congress about budget, tawag dito, imimidya, ipapakita, gagawin transparent, paano yung private forum? Kasi nga, di ba, ayon doon sa video ni Toby Tiangco, pag hihingi ka ng budget sa distrito mo, pupunta kasi sa department. Pagpunta mo sa department, naaprubahan niya ng Congress. Ang masakit dito, hindi ka napupunta ng department. Mali pala, pag-uusapan mo na ng Congress, tapos ibibigay nila sa'yo, tapos pupunta ka sa department para kunin mo yung pondo para doon sa lugar. Nangyayari, pagtapos pag-usapan sa Congress, kung ano yung desisyon ng Congress, halimbawa, sige, Laguna, sabihin na natin Laguna, sa Laguna, may budget na na 100 billion pesos para sa ganitong proyekto. Napagdesisyon na ng Congress yan, napagdesisyon na. So dapat pupunta yung mga sa department para para makuha yung budget na yon. Pero hindi ganoon ang nangyayari. Pupunta ka sa private forum. Ano yung private forum? Nandoon di umano, si Speaker Martin Romualdez at Saldico. So ngayon, kung hindi ka pumirma sa kanya bilang siya ang binoto mo na House Speaker, wala kang budget. Magkalabang ka niya, wala kang budget. Yun dapat ang maganda doon. Na ilabas ni Marcos Jr. or ilabas nila yun, yung secret forum na yun, or tanggalin na yun kasi wala namang kwenta yun. Hindi natin alam kung ano yung nangyayari doon Kagaya nitong sinasabi, kaya ito, tama yung sinasabi ni Ma'am Malutikia na hindi ako naniniwala doon, palabas lang talaga. Trabaho tayo para sa mga kababayan natin, pero ganito yung nakikita natin mismo sa loob ng House. Yun nga ang ironical ang leader mo nagtatawag na magtrabaho tayo. Di ba si Vice Presidente ang sinabi lang niya,
Gusto ko lang magtrabaho. Oh, ngayon, ang utos ng presidente, magtrabaho tayo. Pero makikita mo, magpa-file sila ng reconsideration sa Supreme Court. Oo, tama. Karapatan nila yon. Pero, tingnan naman natin yan. Unanimous decision yan. Very rare ang Supreme Court magbigla na lang kakabig. Pangalawa, ang titingnan natin paano itatrato ni Speaker Romualdez ang budget ng Office of the Vice President. Ang balita ko tumaas galing sa DBM, dun sa NEP tumaas, no, compared dun sa last year, no. Alam mo, may mga bagay-bagay na titingnan natin kung talaga nagpapakatotoo at kung talaga may political will. Right now it is too early to say kasi umuuga ang leadership. Nagulat ako dun sa pagsasalita ni Congressman Toby Chanco. Akala ko settled na, no? Kahit nga yung minority, 3 days, nag-meeting na ng 3 days before the opening of the 20th Congress. Alam na nila na sila ang minority kaagad. Wala pang plenaryong desisyon. So, talagang makikita mo, company union niya ang minority sa House. Yung minority sa Senado, napaka-interesting, no? Kasi mga veterano, si Soto, si Lacson, si Legarda, Subiri, no? Dalawang dating Senate President. So si Rizal lumakas ang kanyang grupo ngayon at nag-meet kaagad kahapon at pinag-usapan. So natutuwa ako dun sa galaw ng minority sa Senado. Yun sa House, wala tayong magagawa. Ay talagang company yun. Pero ang magandang panuodin ang pag-uga sa liderato ng Speaker at Senate President. At mukhang yung pag-ugang yan nanggagaling sa kanilang bawat kampo. Yan oo. So, kayo po ba ay pabor, no? Oo, dito sa napag-usapan natin na na tag dito na maging Senate, na maging presidente etong si Sandro Marcos. Oo, hindi alam nyo, medyo nakakaiyak lang, nakakakaba isipin. Malamang sa malamang pag pumatok etong or pag nag-viral o napag-usapan tong mangyayaring gera-gera dito sa bansang Pilipinas, malamang itatanggi na naman yan. So alam naman na natin na ilang beses nang tumanggi si Marcos sa mga paratang sa kanya na ginawa niya naman talagang totoo. Kagaya na lang ho yan yung sa ICC na hindi niya daw papapasukin at ay. So ngayon ginawa niya pa rin. So nakakatakot lang na isusubo tayo ng presidente sa kapahamakan para lang maging tuloy-tuloy ang kanilang pagiging leader sa bansang Pilipinas. Dahil alam naman na nila kahit anong gawin nila na paninira sa mga Duterte hanggang ngayon ho hindi natitinag ang mga Duterte at mas lalo pang minamahal ng taong bayan ng mga Duterte. So yun na lang talaga ang naisipan nilang gawin na sa darating na 2028 wala pa, baka 2027 pa lamang magkaroon ng gera, at kapag nagkaroon na ng gera wala nang magiging eleksyon. So kung ilang taon yung gera, ganun din ang extend ng pamumuno ni Marcos Jr. Baka umabot na naman ng 20 years ang pagiging presidente ng isang Marcos, at ang papalit na naman ay isang Marcos na naman ulit na ngayon pa nga lang ay tinitraining na itong si Sandro Marcos. So kayo, mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo ho dito na tutol ang US sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte bilang presidente sa darating na 2028 election? At kayo po ba ay pabor na tayo ay dito sa Pilipinas ay magkaroon po ng pabrika ng bala ang Amerika?
At kayo po ba'y pabor na magkaroon ng giyera dito sa bansang Pilipinas? Kayo po ba'y pabor na isang kalan tayo ng Amerika laban sa China? So comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na lang din po yung super thanks and join button natin dyan. Yung pag-like, pag-share nyo po sa aming mga video ng buong Banateros Brothers ay napaka-laking tulong po niyan para sa aming mga YouTube channel at mas lalo pong mapapalawak natin ng tunay na balita na nagaganap dito sa bansang Pilipinas. At ayun, sa mga naghahanap po ng live ho namin sa SMNI, naka-live po kami sa Banateros channel. Mismong Banateros channel po, doon po ini-air ang live namin. So paki-subscribe na lang po niyang channel na yan. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.